gikan sa buhatan sa City Mayor's Office, ilaw sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo. Maghatod kaninyo sa mga balita sa kalambuan, katikaran o serbisyo publiko sa sulod o gawas sa syudad sa Panabo. Mga impormasyon nga nakutlo o gihatod sa kinatibok ang puwersa sa Panabo City Information Office. Anian na ang Infonet Balita! Mainitong pagtibaya alang sa itong mga higala ug mga ka-Infonet. Ako, si Eric Etis sa Panabo City Information Office ug kuyog ang mga information networkers among ihatod ang mga balita. Aniya na ang mga headline. Uluhang tudling, multi-purpose building ug hanging bridge giinagurahan. Hustisya gipangayo sa mga kabanay sa gipusil patay nga konsehal sa Panabo. Job fair nga gipahigayon sa usa ka eskwelahan, gitugog og mga job hunter. Ug Panabo City aduna nay kaugalingong ALS building. Atangi sa Infonet Balita. Kita nagsibya sa Panabo City Information Office nga nahimutang sa sentro sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo, ang Panabo City Hall sa sulod sa probinsya sa Davao del Norte. Ug aniya na ang mga balita. Children's Village sa syudad sa Panabo, kauban ang Panabo Runners Club, nagpahigayon og fun run. Aniya ang report. Kapin usa ka libo ka mga mananagan nga nakasuot og kalo ni Santa Claus ang misalmot sa First Marifil Santa Claus Fun Run nga gipahitabo sa Panabo City Hall grounds. This run actually is a fundraising activity, so it's intended really to support our work, to provide more children in need a home in our foundation. Giorganisa kini sa Marifil Children's Village ug Panabo Runners Club ug gisuportahan sa lokal nga panggamhanan sa syudad. Marifil is a foundation based here in Panabo. Actually, I'm from Marifil Children's Village. That's one program, and we're catering children in need, especially street children from Panabo. Gisalmutan kini sa mga competitive runners ug katawhan sa mga nagkalain-laing sektor, lokal diri sa syudad ug ang uban gikan pa sa mga silingang dapit sa Panabo. Taga Davao sir, kauban ako kong friends nga taga Panabo, akong partner po. Ning-join ni ani, it is our way. So para makatabang sa mga less fortunate children na in a way maka-feel sila og Christmas. Okay. Para makatabang silang advocacy nga Children's Village. Para makatabang og sa kuana pod paugnats kusog. Para makatabang sa orphanage niya. First time po na ako mag-fun run. 40 years na mag-ako nagdagan o gusto na kong maintain ang good health ko through running. Humanitarian reason. Kinahanglan nga matabang po kayo ng mga less fortunate children and encourage people to be sports conscious, especially running for the maintenance of the best of health. Kini ang ikatulong nga fun run nga gipahigayon sa Panabo Runners Club. Ang Panabo Runners Club mao'y co-organizer aning First Marifil Children's Village Fun Run. Ang aim sa Panabo Runners is to promote a healthy lifestyle, no? And also to help the Marifil Children's Village. Itaba ang libayan, itaba ang inanan, itaba ang ikapoy. Pero ang kambyo yan sa katawan mo sa kalimukan sa Marifil Children's Village. Tungod niini, mapasalamaton ang Marifil Foundation kauban ng ilang mga German volunteers sa kalampusan sa ilang kalihukan. Kinsay pasalamatan? Daghan, actually I'm speechless. It's like the Panabo Runners, the city, our supporters, our sponsors, and everyone who helped in contributing to make this successful. How did the people react when you campaigned for the fun? Actually, they were really helpful. Like they helped us and support us by either like giving money, like sponsoring, or sending runners, which is really nice. Ang Marifil Foundation, usa ka institusyon nga natukod pinaagi sa panaghiusa sa mga foundation sa Germany, Pilipinas ug sa lokal nga panggamhanan sa syudad. Sagad nga mga volunteer niini nagagikan pa sa Germany. I chose to be a volunteer by Marifil Foundation because I think it's a really good work. I studied social work by myself and I love to work with kids, especially with street children, and
I love to experience this culture of the Philippines. Really nice, really nice. I enjoy it. The people are so friendly, really open-minded. I love the culture, the weather, just really great. Eric Etis, Infonet, Balita. Multi-purpose building ug hanging bridge sa barangay San Nicolas sa siyudad sa Panabo, dungang giinagurahan. Ani ang report ni Infonet, June Hiraldo. Wa nay kabalakan ang mga lumulupyo tabok sa sapa sa sitio Tagaktak, Barangay San Nicolas, Panabo City. Panahon kung adunay baha, human nga gitukuran sila og bagong hanging bridge sa lokal nga panggamanan sa Panabo. Kung panahon na baha, makatabok ba mo? Pati man ang motor makasaka man din Dora usas barangay hulatukod ang bagong multipurpose building sa San Nicolas. Ang maong building may gamiton sa mga nagkadaiyang kalihukan sa maong barangay. So in behalf of the local government of Panabo, sa atong mayor o mga officials, ngayon may daghang salamat sa inyong pagmatutuon niya sa atong mga proyekto. Hinaotonta nga di na maandon og laing bagyo itong atong footbridge o nga itong gapo po kayong multi-purpose building. So daghang salamat o may hapon sa tanan. June Hiraldo, Infonet, Balita. Job fair sa Panabo College, gidugok ug mga nanginhanglan og trabaho. Ani ang report ni Infolink, Dungkoy, Ubos. Bagong tuig, bagong trabaho. Kini ang gipangita sa mga aplikante. Ug kini gitubag sa libuan ka trabaho nga gihanyag sa job fair nga gipahitabo sa Panabo College, di pa lang dugay. Wa sayangin ni Raymark Magallanes ang higayon. Gi-applyan dayon niya ang iyang mga napiliang posisyon. Nga gihituan niya nasibo sa iyang nahumang kurso nga business administration ug haom pod sa iyang personal na kapasidad. Sa ito mong nimo nga ni-appeal ka diri sa job fair, sir? Actually, ni-appeal ko diri karon nga jobs fair kasi opportunity na ni nga makita mig trabaho at least kanang after ni graduate me at least na may trabaho. Then opportunity namon gud ni kay do lang di na mo adto og layo. Naningkamot usab na makasulod og trabaho didto sa abroad isip butcher o matadero si Ernst Estimada. Nakahuman ko og training sa slaughtering operation sa TESDA ug nagapangandoy ko nga makasulod og butcher o meat cutter, meat portioner para Canada o New Zealand. Sa pinakaulahing dato sa PhilJobNet ng ikaduhang semana sa tuig 2014, sa top 20 naguna sa may pinakadaghan og bakanting kasudlan ang sales clerk, gisundan sa call center agent, technical support staff ug service crew. Abri usab ang maong job fair sa mga job seekers nga gikan sa mga silingang dapit. Kinsay pwede makapit sa job fair? Of course, atong mga job seekers or mga applicants. But this is not only open to Panaboans, but is open to all, even yung mga neighboring cities and municipalities na to, pwede po sila maka-appeal. What they need to bring is, syempre, katong mga basic requirements when you apply for a job. Like resume, dapat nakadala resume. Regular na nagapahigayon og job fair ang Panabo, isip kabahin sa ilang corporate social responsibility. Gipahigayon ning kaning job fair diri sa Panabo campus para this is also for the graduates of our university. The same as well dito para pod sa mga unemployed na mga individuals diri sa Panabo o sa uban pang mga lugar. So hopefully kanina activity na in partnership with PESO makatabang og dako dito sa mga nanginahanglan gyud og trabaho. Dungkoy Ubos, Infonet, Balita. Panabo City, aduna nay kaugalingong building alang sa alternative learning system. Ania ang report. Gitukuran sa lokal nga panggamahanan sa Panabo og bagong school building ang alternative learning system ning syudad. Ang maong building nahimutang atubangan sa DepEd Panabo City Division Office og nagatidad kini og dulan 5 milyones ka pesos. Ang maong pundo nagikan sa Supplemental Budget number 1 Series of 2013 nga mo'y gigamit sa local school board sa pagtukod sa Panabo Alternative Learning Center. Air condition ang mga classroom ug kaya mo akomodar sa 180 ka magtutungha sulod sa usa ka sesyon. Gipasigarbo usab ni DepEd Panabo City Schools Division Superintendent Maria Ines Asuncion kay sa kinatibok ang Rion 11. Ang Panabo pa lang ang adunay ALS building nga susama niini. Just to inform everyone that
Sa tanan nga division diri sa Region 11, kanilang ang Panabo ang nakaproduce og ingon ani kagwapo nga building. Gipasalig usab ni Mayor Jose Silbusa ang iyang makanunayong suporta sa mga programa sa DepEd. So samtang ako pa naglingkod ni Mayor, ako gyud paningkamutan nga bahatagan og support kining atong alternative education program. Dugang sa Mayor nga usa ka dakong pribilehiyo sa tanan ang makabaton og saktong edukasyon ug ang iyan nga masayran sa katawhan nga adunay pasilidades ang alternative learning system sa syudad nga modawat sa mga gusto makahuman sa elementarya ug high school. Atong paningkamutan nga we will advertise this building so that the out of school youths will be encouraged to enroll. Nagamit usab nga opisina ug binyo sa klase ug mga training sa ALS ang Rotary Club of Central Panabo Building sulod sa taas na nga katuigan. Ang mga pagpagamit sa Rotary sa ilang pasilidades kabahin sa ilang social corporate responsibility ug suporta ngadto sa alternative learning system ning syudad. Usa ka dakong pribilehiyo sa katawhan ang makaangkon og libreng edukasyon. Gihatagan usab kini og dakong pagtagad sa lokal nga panggamhanan. Usa niini ang pagtukod sa bag-ong tulunghaan sa ALS gikan diri sa ALS Learning Center Panabo City. June Heraldo, Infonet, Balita. Bagong school building sa Barangay Santa Cruz gi-turn over. Dugang detalye ihatod kanato ni Infonet, June Heraldo. Gipangunahan sa mga opisyales sa syudad o sa barangay, kauban ang mga personahe sa DepEd, mga ginikanan, mga estudyante o mga magtutudlo sa Barangay Santa Cruz Elementary School ang pag-inaugurar sa duha ka bag-ong classroom adtong milabayng semana. Ang pagtukod sa mga bag-ong classroom gipunduhan sa syudad pinagi sa Special Educational Fund. Dako ang kalipay sa taga Santa Cruz kay daghanan na sila og mga bag-ong lawak tulunghaan nga gitukod sa lokal nga panggamhanan didto sa ilang barangay. June Heraldo, Infonet, Balita. Lokal nga panggamhanan nakigduyog sa kasubo sa pamilya sa gipatay nga IP representative sa konseho sa Panabo. Aniya ang akong report. Naka-half mast ang bandera sa Pilipinas ug daw miduyog ang panahon sa kasubo sa pamilya ug kabanay ni Konsehal Eliezer Mayaki sa dihang gidala ang iyang patayng lawas sa sulod sa Panabo City Hall alang sa necrological service gigipangunahan sa lokal nga panggamhanan. Dili malilong ang emosyon sa mga kapamilya sa konsehal ug kini giduyugan sa mga katribo, empleyado ug mga taga-barangay nga miduaw ug miapil sa programa pahinungod alang sa konsehal. Sugod Hulyo 2012, si Konsehal Mayaki nagdala sa tingog sa mga taga-tribo ngadto sa 5th hangtod 6th City Council sa syudad. Isip Indigenous Peoples Mandatory Representative pinasikad sa Republic Act 8371 kung ang The Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Pag-uhay lamang nga gisaulog atong milabayng Oktubre ang Indigenous Peoples Month ubos sa pagpangulo sa konsehal ug daghan nga mga kalihukan ang ilang gipasiugda alang sa mga tribo. Busa, dakong kahiubos sa mga representante sa mga Indigenous People o IP sa matag barangay tungod kay mao pa lang daw pagsugod nila og tikang alang sa kalambuan sa mga tribo sa syudad. Maupoy pagkawala sa ilang leader. Pasubok kayo kami sa hitabutan niya kay maayo kay siya na tao. Nasayit ko wala yung tao na kalaban si Nato. Imo niya ang tanan para mahimo ni nga leader. Kay kami Diyos ang nabubos, bumalik siya dito. Kay para namugiya sa amuha. Kay nakita na mo kung sa yun siya ang iyang baruglanan na usa ka leader nga magigiya o mga tribo. Gusto yun na mo nga ang justisya para sa iyang kamatayan. Hindi kundi na dyan na mo ang nagpatay na binagyan na nagpatay ng Datong Mayaki. Wala siya igong kapasikaran nga iyang utamon ang iyang kinabuhi. Anaa naunta sa second reading ug bag-uhay lang nahuman ang public hearing alang sa iyang proposed city ordinance alang sa Gadapog Festival ang tinuig nga pagsaulog ug panagtapok sa mga tribo sa syudad. Manong dalian ang imong resolution para sa City Tribal Hall sa Panabo City. Kaya nahumanan ang istorya kay Congresswoman, approve in principle. And I need your resolution and program of work para within
2014 or 2015 matukod ang imong city tribal office sa Panabo. Panabo City is very sounding in the 2nd District of North Cotabato, I tell you. Pantok kayo ang inyong syudad, samang syudad sa Kidapawan because of Dato Eliezer Mayaki. Ang kapikas sa konsihal, dako og pasalamat sa mga mitabang ug sa mga nakigduyog sa kasubo nga nahiaguman sa ilang banay. Aduna usyab sa mensahe alang sa mga tribo sa Panabo. Ako karon nagahangyo kaninyo mga kaubalan sa tribo. Unta ipadayon ninyo ang kausa na nasugdan sa akong mana. Kay murag maurang iyang kalipay. Ipuhisan man kaniya sa kinabuhi. Unta konsensya mo na ko itong nagabuhat din. Inyong gihimuan na tao sa katao na tao. Ang iyang gipaning kamutan, maunta mahimo siya. Usap ng mga dumala sa katawhan. Dili lang sa mga tribo, kundi bisan pa sa mga katawhan na dili tribo. Akong hamyuon, katong nakakanti sa kamatayon sa akong anak. Balik dong ato sa mga kapulisan. Pamuyog pasay. Kaya ang Diyos muhatag og pasay ug basin niya kami makahatag sa gyapon ug kayo ang kanila. Ang mga kadagkuan sa lokal nga panggamhanan nagpadayag sa ilang pagdayig sa mga kahimuan sa konsehal ug pagdasig sa mga tribo nga ipadayon ang iyang nasugdan. He was a friend to all of us because of his warm and unassuming personality. Our collective expression of gratitude and indebtedness to his meaningful contributions in the city of Panabo, especially our tribal community. Ang kamatayon ni Dato Eliezer Mayaki sa akong pahinaoton na dili makaluya sa iyang mga tribo. Kung dili makahatag o dakong kadasig kay mao kini ang matawag nato hangin sa pagbaro sa kausa sa mga tribo. Iyang isugdan ug akong mahinaoton sa iyang mga kauban na ilang tiwason kung unsay wala mahuman ni Dato Eliezer Mayaki. Ang mga katribo sa konsehal nagpahigayon usab ug panawag-tawag tumunama nga matud pa nila usa ka ritual alang sa kalinaw sa kalag sa konsehal ug aron dili patulugon sa konsensya ang mga nagbuhat sa salaod. Eric Etis, Infonet, Balita. City Council sa siyudad sa Panabo nagpakanaog og resolusyon nga nagkundina sa pagpusil patay kang konsehal Eliezer Mayaki. Aniya ang balita. Ang kamatayon sa IP representative sa konseho sa Panabo nga si Dato Eliezer Mayaki naghatag og dakong kakurat ug kaguol sa mga kaubanan niya sa City Council ug sa Panabo City Tribal Council. Daghang mga kahitayunan, daghang mga katuigan, daghang adlaw nga kami naguyog, kabukiran, kasakitan, siya ang mga yung bisandigan, bisandigan sa opisina. Dili siya ilang kung sa siya kataas na tao, tanan trabaho niyang akupon, mahimo siyang utility, mahimo siya na mo nga leader kay among makita siya, dili yun siya mo reklamo. Sakit para kay sa mga musingit yun biyo. Gusto yun na mo nga ang justisya para sa iyang kamatayon. Hindi kundi na dyan na mo ang nagpatay, labi na yun ang nagpatay ng Dato Mayaki. Wala siya igong kapasikaran niya iyang utangon ang iyang kinabuhi. Dako ang epekto sa kamatayon sa itong igsoon si Honorable Dato Eliezer Mayaki tungod gumikan kay siya ang committee chair nato sa
indigenous people. Daghan pa kaya tagtrabaho sa kabahin sa indigenous people. Atong iyang ginahimo ron na priority project niya, festival. Iyang schedule for yearly festival sa mga IPs. So, yes, kadapog to, Eric. Nindot kaya itong proposal niya. Hopefully, pero maningkamot gihapon mi nga mapadayon na mo to kay second reading na ba to. Akong proseso na pagahimuon sa katibukan sa mga chieftain with, of course, with the guidance of NCIP. January 17 sa alas 6 sa gabi nahitabo ang pagpamusil ni Honorable Mayaki dito sa NHA Maa doon sa iyang balay ug na siya igo sa bala sa likod, tulo ka tama sa bala ug posible nga gikan sa caliber 45 ang maong bala ug karon nakit-an ang maong suspitsado sa iyang anak mismo natay cartographic sketch sa maong suspitsado o gani gipakita na to sa Talumo Police ang cartographic sketch. Base sa investigasyon sa Talumo Police Station ug sa pagsaysay sa saksi, ang suspitsado usa ka lalaking may pangidaron nga 26 anyos pataas, gibanabana ang 5 feet 5 inches ang gitas-on, slim built ug medyo pution. Naka-brown ug sando ug trek shorts nga light blue ug armado ug .45 kalibre nga pistola. Kahibalo gid mo first session na mo nagpurma mig resolutions no. Katong number 1, i-request na mo ang PNP na mag-coordinate dito sa Davao City nga sila manggud ang Davao City manggud ang nag-head sa investigation. Coordinate nito na mapaspasan ang maong investigasyon. Tulo ka resolusyon ang gipasar sa Konseho sa Panabo ang pag-awag sa PNP Panabo nga makig-alayon sa PNP Davao alang sa inanaling resulta sa investigasyon. Pagpadayag sa ilang simpatiya o pasubo sa pamilya sa ilang kauban sa Konseho ug pagkondena sa pagpusil patay sa IP mandatory representative. So nga tuwa karon ni abag ta og ni alalay ta sa Talumo Police Station since nga nahitabo ang krimen dito sa ilang area. So tungod kay ato amang konsehal diri si Honorable Mayaki, so nag-exert pud ta og effort in order to solve the killing of Honorable Mayaki. Doon na tayo gipang-monitor ng mga tao basin sila ang susi nga masulbad ang maong pagpatay ni Honorable Mayaki. Gipatubaw sa maong resolusyon nga si Konsehal Mayaki usa ka gikahimot ang personalidad sa sulod ug gawas sa SP Session Hall tungod sa iyang maayong pamatasan ug isip maayong public servant. Bibo kay na siya jolly fellow. Maayod ka lang maghihatagon niya pakisama naastanan sa iya ba. Nya diri maglamano gina siya isa-isahon gina niya ikumusta gini akong mga staff and those are the little things nga ma-remember na mo sa iya ba nga handurot gid sa Samoa ba sa ihang mga contemporary. Eric Etis alang sa Infonet Balita. Kining bahina hatod kaninyo sa Muslim Christian Solidarity for Peace Incorporated. MCS Resina katuig nga nagkayusa sa padayong paghimo ug mga hiniusang pagampo ug pag-inambitay uban sa miti sa pagtuo, gugma ug respeto alang sa gitunguhang kalinaw panaghiusa ug kalambuan sa syudad sa Panabo. Ug karon alang sa atong mahinungdanong pulong. Kinutlo gikan sa Mateo 5 bersikulo 43 hangtod 44 nga nag-ingon: Nakadungog kamo nga giingon kaniadto. Higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo. Higugmaa ang inyong mga kaaway
ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Mao kadto ang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Panabo City Information Office sa pagpangulo ni Narciso Hadraque, kini si Eric Etis. Daghang salamat sa inyong pakig-uban. Atong hinumduman nga ang impormasyon o kahibalo kinahanglang gamiton sa pagtabang sa isig katawo. God bless Panabo.